Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 159 at 160 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Muling ipinakita sa atin ang mga panahon bago isagawa nitong si Jinhyuk ang pagpunta sa kinaroroonan nitong Dragon Slayer Sword Balmung. Labis ngang pangangamba nitong si Alice buwat sa naisin man daw niya sa ngayong magiganti laban sa mga patriarch ng kanilang lahi ay hindi pa niya nagagawang mabawi ang orihinal na lakas niyang tinataglay. Pinakalma naman ang kanyang kalooban nitong binata at ituring na lamang di umanong isang magandang pagkakataon etong kanilang isasagawa para mapuksa ang mga nagtraidor laban sa kanya. Magkagayon man, inaalala nga din itong babaeng vampira ang magiging kaligtasan nitong si Jinhyuk na sinigurado naman nitong magiging ayos lamang siya sapagkat naihanda na niya ang mga kinakailangan para sa kanilang pinaplano. Kasalukuyan namang marahan nga siyang pinagmasdan nitong si Alice habang na-question naman nitong binata ang kanyang tingin para sa kanya. Do'y binigyang diin nga ng ating pangunahing tauhan na dapat nang isagawa nitong si Alice ang kanyang paghihiganti na sinang-ayunan naman nitong babaeng vampira. Literal na binalot nga ng takot ang mga vampirang naroroon mula sa pagkakita at presensya nitong si Alice na dati di umanong empress ng Atarasya, buwat nang makalaya na nga ito sa selyong inilagay sa kanya. Habang eto namang alalay ni Alice na si Bellius ay agaran ang mga itong pinatahimik dahil sa kalapastanganan aniya laban sa kanyang master na nararapat lamang di umano sa kanila ang parusang kamatayan. Maging si Amulam ay di maiwasang makadama ng takot sa kanyang sitwasyon at agad na sinubukang gumawa ng pag-atake laban kay Alice. Ngunit ang mga ito ay madali lamang nadepensahan nitong babaeng vampira at kapadoy nagsimula na ring tahakin ang kinaroroonan nitong si Amulam. Lumikha nga ito ng espada na yari sa dugo at buong lakas itong iwinasiwa sa direksyon nitong si Alice na muli namang napakadaling napigilan gamit ang kanyang sariling skill na Blood Road. Ayon pa nga sa kanya na magpasanggang ngayon ay di niya sukat maisip na matapos siyang talikuran ng lahat ng mga patriarch ng kanilang lahi ay mas pinili niyang manatiling tapat sa kanyang tabi. Ngunit sa kabila noon, sa huli ay nagawa pa rin siyang traidorin nito kasabay ng pagpapakawala ng mapaminsalang sapak para dito kay Amulam na talagang napasuka pa ng dugo mula sa matinding tama nitong galit na si Alice. Tumilapon nga etong si Amulam ng napakalakas sa pader, ngunit mabilis din siyang nakarecover at kasabay na nagpa siyang i-activate na ang kanyang tinatawag na Red Coffin na kanyang exclusive skill. Napakalakas nga nito at nakagawang muli ng napakatibay na barrier upang ikulong etong si Alice. Paliwanag nga ni Amulam na minsang binansagan etong si Alice na pinakamakapangyarihang vampira sa lahat. Subalit tinalikuran nga daw niya ang kapakanan nitong kanyang lahi nang dahil lamang sa pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa loob ng tore. At para nga dito sa lalaking vampira ay kaniyang muli siyang ikukulong kung patuloy lamang na magiging balakid sa kanilang mga adikain at lumika ng tinatawag na Red Coffin at matagumpay na naikulong sa loob etong si Alice. Takot naman etong si Ophelia sa lakas nitong si Amulam na matagumpay nga raw na nahuli etong si Alice at nangangahulugan lamang na katapusan na ng kanyang buhay. Ngunit pinakalma naman siya ng ating pangunahing tauhan at binigyang diin na eto nga raw si Alice ang pinakamakapangyarihang vampira sa lahat. Literal namang kumonsumo ng malaking bagdan ng lakas nitong si Amulam ang kanyang pag-activate ng skill na Red Coffin. Subalit naglian na lamang itong nawasak na talagang ikinabigla niya gayon din ni Ferzis na masayang nawika na katulad nga raw ng nakasaad sa alamat etong kanyang nasisilayan sa ngayon. Sapagkat do'y ginamit na rin itong si Alice ang kanyang divine exclusive skill na tinatawag na Revelation of the World's Creation, Combat Mode, Empress of Pure Blood. Hindi makapaniwala etong si Amulam na buwat sa pagkasira ng isa sa mga selyo nitong babaeng vampira ay magagawa na niyang i-activate ang kanyang exclusive skill. Habang hindi pa man natatapos siya magsalita, ay agad na lamang siyang tinamaan ng mga napakalakas na mga pag-atake mula kay Alice na kapwa nga isinaad na hindi siya magdadalawang isip sa kanyang pagkilos na isasagawa laban kay Amulam. Literal na tensyon ang bumalot sa kanyang buong katawan sapagkat hindi nga raw niya magawang makareact sa tamang oras mula sa mga atake nitong babaeng vampira na muli ay daglian nga siyang binigyan ng isang marahas na sipa sa kanyang ulong bahagi na nagpatalsik sa kanya ng napakalakas sa lapag. Nakangiting kumilos naman etong si Jinhyuk para simulan ang pagkuha sa espadang Balmung, habang mas minabuti nitong si Alice na pagtuunan ng atensyon etong si Amulam, sapagkat hindi pa nga raw siya kontento sa parusang kanyang iginawad at muling gumawa ng pag-atake laban sa lalaking vampira na ikinatuwang masilayan ng binata.
Agad naman niyang direktang tinahak ang mismong kinaroroonan nitong Poison Dragon na agad namang ipinagbigay alam ng system ang panganib na bumabalot ditong lason. Sinubukan nga sana siyang pigilan nitong iba pang mga vampira at sinimulang sundan ang kanyang pagkilos. Samantalang napakalakas nga ng lasong naroroon at nagagawang bawasan ng 11% ng HP, mayroon etong binata sa bawat segundong lumilipas. At etong ang mga vampirang sumunod sa kanya ay agarang binawian na ng kanilang buhay. Sinubukan naman siyang atakihin ng iba pang mga vampirang naroroon gamit ang mga long range attack. Subalit lahat sila ay mas minabuti nitong si Ophelia na ipadala sa kabilang buhay. Magkaganoon man ay pinagdudahan naman siya nitong si Bellius buhat sa isang araw siya di umanong tuta ng mga Decasus na sinagot naman ni Ophelia na mas pipiliin nga daw niyang pumanig dito kay Alice sapagkat ayaw niyang magaya sa iba nilang mga kalahing naroroon. Samantalang sa kabila ng napakalakas na epekto ng lason sa katawan nitong ating pangunahing tauhan ay mas minabuti pa rin itong magpatuloy na humakbang patungo sa labi ng dragon at talagang aminado nga siyang isa itong mahirap na gawain. Matagumpay naman niyang nahawakan ang Dragon Slayer Sword Balmung at gamit ang iba't ibang skill na kanyang tinataglay ay buong lakas niyang sinimulang hugutin ito mula sa kanyang pagkakatarak. Subalit hindi naman ganoon kadali niyang naisagawa ito buhat nang nagsimulang mawala ang kanyang mga paningin at ang pagputok ng mga ugat sa kanyang katawan dahil sa epekto ng lason. Magkaganoon man, ay hindi nasiraan ng loob etong si Jinyuk at mas lalo pang ang ibinuhos ang kanyang buong lakas hanggang sa matagumpay niya itong makuha. Kasabay ng pagkakawala ng bisa ng mga lasong nakabalot sa labi nitong dragon. Masayang masaya etong sina Ophelia, Verzis, maging etong si Alice sa tagumpay ng ating pangunahing tauhan. Habang itinataas itong maalamat na espadang kayang pumaslang ng mga dragon. Ngunit sa kabila nga ng pagiging bugbog sarado na rin itong si Amulam ay natuwa pa rin ito buhat sa maging siya ay hindi makapaniwalang magagawa ng isang tao na kunin etong espadang balmong mula sa napakadelikadong kapaligiran. Gayun din sa mga sandalingang nalingat etong si Alice ay siya namang sinamantala nitong lalaking vampira at talagang nagbigay ito ng labis na pangamba sa kanyang pagmumuka dahil kasalukuyan nga itong nasa likurang bahagi na nitong nangihina pang si Jinyuk mga master. Napasigaw nga sa pagkabigla etong si Alice na agara namang pinento nitong si Amulam sa pagkilos at nagbanta na kanyang papaslangin etong ating pangunahing tauhan kaya't wala na nga itong magawa kundi ang manggalaitin na lamang sa matinding galit. Mariing hinimas pa nga nito ang ulo ng binata at napagtanto na hindi isang normal na manlalaro etong si Jinyuk kung kaya't hindi siya makakapayag na maging madali ang sasapitin nitong kamatayan. At naisip nga niyang gamit ang dugo ng isang kagaya niyang marlikang vampira ay kaniya itong pahihirapan sa pamamagitan ng pagpapainom nito ng dugo sa hirap na hirap ng binata na mas lalo lamang nagbigay ng takot para dito kay Alice, lalo na nung masilayang nagsimula ng mawala ang ulirat nitong ating pangunahing tauhan gamit ang skill na mind domination. Ang epekto nga ng nasabing abilidad ay tila ba dinala ang kamalayan nitong si Jinyuk sa ibang dimensyon at kanyang nakita ang napakaraming bilang ng mga kopya nitong vampirang si Amulam. Samantalang ang pisikal niyang pangangatawan ay nagsimulang magkumbulsyon at mangisay sa sahig na ikinatuwa namang masilaya nitong lalaking vampira. Pagkatapos ay kanyang inatasan etong malazombing si Jinyuk na huliin etong lapastangang miyembro ng Atarasya na si Alice gamit mismo ang kanyang mga kamay. Ngunit sa halip nga na tumugon ito ay inilabas lamang niya ang kanyang dila at ipinagtakang masilayan nitong sina Amulam at Alice. Do'y napatawan na nga lamang etong babaeng vampira at literal na napakahusay nga daw mag-acting nitong si Jinyuk na maging siya ay napaniwala rin ito. Kasabay ng muling pagtuon ng binata sa kanyang atensyon. Gayun din, buhat nga sa tagumpay niyang makatakas sa mind domination nitong si Amulam ay tuluyan na niyang nakopya ang skill nitong blood explosion. Kasabay naman ng pagkabigla nitong lalaking vampira ay ang muling pag-atake nitong si Alice na natatawa pa nga habang etong si Amulam ay patuloy lamang na walang humpay na ginagamit ang kanyang skill na super regeneration. Nakangiting pinuri naman siya ni Jinyuk sapagkat napakahusay nga raw ng skill niyang mind domination. Subalit nagkamali nga raw siya ng taong babanggain sapagkat napakaraming beses na siyang nakawala at nawasak ang di mabilang na mga komplikadong skills sa nakaraan. Sinimulan nga rin niyang gamitin ang blood explosion na ipinagtakang masilaya ni Amulam habang nakangiti itong pinakawalan patungo sa kanya na lumikha din ng isang napakalakas na pagsabog. Nagawa naman itong maiwasan ng nasabing vampira at nauunawaan na nalalagay siya sa napakadelikadong sitwasyon at kinakailangang gumawa ng distansya kontra kina Jinyuk. Subalit gamit nga ang skill nitong si Alice na Harpoon of Vladimir
na lumikha ng mga kadenang dugo na mabilis ngang tumarak sa buong katawan nitong si Amulam at nagpahinto sa kanyang pagkilos. Problemado nga siya habang ayon pa sa ating pangunahing tauhan na naging hambog nga raw etong lalaking vampira kung inaakala niyang madali lamang niyang magagawang matalo siya na isa lamang hamak na tao. Gayon din, gamit nga ang espadang balmong na sinamahan pa niya ng kanyang mga skills na tinataglay, ay mabilis at buong pwersa niya itong itinarak sa katawan nitong si Amulam na agarang nadama ang matinding pinsalang naidulot. Nauunawaan nga nitong lalaking vampira na oras na kanyang hininto ang paggamit ng skill na super regeneration ay tiyak na katapusan na ng kanyang buhay. Ngunit ang kanyang atensyon ay kinuha naman nitong si Alice na ginamit na rin ang kanyang skill na Fire Judgment of Tersis at mariing nagbigay ng pangakong kaniya ding idadala sa kabilang buhay ang iba pang mga patriarchs upang may makasama itong si Amulam sa impyerno at mabilis na pinakawalan ito sa direksyon nitong tulalang si Amulam at literal na agaran ng tinapos ang kanyang buhay gamit ang napakalakas na skill na tumama sa kanyang buong katawan at kapwa nga rin isinaad ng system ang malagim nitong naging kamatayan habang sunod-sunod naman ang pagtanggap ng pag-level up nitong ating pangunahing tauhan mga master. Takot naman etong ilang mga naiwang buhay pang vampira at mabilis na tumakas sa lugar na iyon na siya namang bagyang nagpakampante sa duwag na si Ferzis samantalang nawala na rin ang bisa nitong divine exclusive skill ni Alice at muli na siyang bumalik sa normal niyang kaanyuan. Nawika nga niyang bagya na siyang nakakbang patungo sa pagiganting kanyang pinapangarap. Buong akala nga daw niya ay magdudulot ito ng kasiyahan sa kanyang pagkatao, ngunit hindi ito ang kanyang nadarama sa kasalukuyan. Kung kaya't upang mabago ang nadarama ni Alice ay mas minabuti na lamang nitong ating pangunahing tauhan na ayain itong kumain sa labas ng mga pagkain kanyang paborito hanggang sa siya di umano ay makadama ng kasiyahan. Bagya namang napangiti etong babaeng vampira sa mga payag na kanyang narinig habang kapwa ay inatasan na nitong binata ang kanyang mga alagad na umalis na sa naturang lugar. Kabilang na dito etong bagyang nangangambang si Ophelia na talagang labis na nabigla noong marinig na tinawag ang kanyang pangalan at nagmamadaling sumunod sa kanyang bagong bossing na pinaglilingkuran. Hindi naman nakalimutan itong si Jinyuk etong si Ferzis na talagang napuno ng kasiyahan ang pagmumuka na marinig ang kanyang pangalan na kapwa naging susi upang tuluyang makopya nitong binata ang skill nitong lalaking manlalakbay na tinatawag na Synergy at sama-sama ang lahat ng mga ito ay lumabas ng dungeon na mapipinta ang kasiyahan sa kani-kanilang mga pagmumuka mga master.